Good news para sa Orlando mga idol. Sa gitna ng pag-angat ng momentum ng Magic, lalo na ngayong nakabalik na si Paolo Banchero, may magandang balita tungkol kay Franz Wagner. Ayon sa MRI results, high left ankle sprain lang ang tinamo niya sa laban kontra New York Knicks at wala itong structural damage. Kaya kahit mukhang seryoso ang bagsak niya sa alley-oop play, tinatayang 2 hanggang 4 na linggo lang siyang mawawala. Isang malaking ginhawa para sa Orlando na nagsisimula ng makakuha ng ritmo. Samantala, may isa pang isyong kinakaharap ang Magic. Pinagmulta ng NBA si Desmond Bane ng $35,000 matapos nitong ihagis ng parang baseball pitch ang bola kay OG Anunoby habang out of bounds ang huli. Kahit napunta sa Orlando ang posisyon, hindi pinalampas ng liga ang sobrang physical na aksyon kaya binigyan agad si Bane ng technical foul. At dito na pumapasok ang concern. Tila ibinabalik ni Bane ang physicality ng 90s. Maganda sana para sa intensity ng liga pero delikado para sa Magic. Kapag hindi siya nag-ingat, posibleng mauwi ito sa suspension, bagay na napakasama lalo na't kakabalik pa lang ni Banchero. Kung madagdagan pa ng pagkawala si Orlando, maaaring maapektuhan ang kanilang momentum at mapuwersang pumasok sa posibleng losing streak. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Samantala, lumalaki ang usapan ngayon tungkol sa naging draft decision ng Portland Trail Blazers matapos nilang piliin ang sentro na si Hansen Young bilang 16 na overall pick. Marami ang naniniwala na hindi ito ang pinakaakmang pagpili lalo na't may ibang rookie na ngayon ay nagwawala sa NBA. Ang sentro na highly suggested sana para sa Portland ay si Derek Quinn, ang ika-13 pick ng New Orleans Pelicans na kamakailan ay gumulat sa buong liga matapos maglatag ng isang makasaysayang performance laban sa San Antonio Spurs kung saan nagtala siya ng 33 puntos, 10 rebounds, 10 assists at 4 na blocks para sa isang dominanteng triple-double. Kitang-kita na NBA ready ang kanyang laro. Solid ang katawan, mataas ang IQ at kayang magbigay ng all-around impact na kailangan ng isang modernong big man. Samantala, kabaligtaran ang sitwasyon ni Hansen Young na unang beses pang ginamit ng Blazers sa kanilang starting 5 kontra Memphis. Hirap itong makakuha ng momentum at makasabay sa physicality ng NBA at sa loob ng 19 na minuto nakapagtala lamang ng 4 na puntos, 5 rebounds at 2 assists. Malayo ito sa mga numerong ipinapakita ni Derek Quinn at lalo pang lumilinaw kung gaano kalaki ang agwat ng development at readiness ng dalawang rookie. Si Quinn ay isang sentro na matatag sa ilalim, marunong pumwesto, may passing vision at may 2-way presence, habang si Young ay isang developing big man na nangangailangan pa ng panahon para tumibay ang fundamentals at conditioning. Samantala, kahit na malinaw ang performance gap ng dalawang rookie, isang bagay din ang dapat tandaan. Mas mababa ang draft pick ng Pelicans kaysa sa Blazers, kaya natural lamang na sila ang unang nagkaroon ng pagkakataong makuha si Derek Quinn bago pa man umabot ang turn ng Portland. Pero sa kabila nito, patuloy pa ring nagtatanong ang fans kung mas naging agresibo ba ang Blazers sa scouting at sa pag-prioritize ng tamang fit, iba kaya ang kwento ngayon para sa Portland? Mga idol kayo, anong tingin ninyo sa naging desisyon ng Blazers? Samantala, gumugulat ang Los Angeles Lakers matapos lumabas ang isang trade idea na pwedeng lalo pang magpatibay sa kanilang depensa at bench depth. Sa panukalang deal, papasok sa Lakers sina Chris Dunn at Derrick Jones Jr., dalawang defensive-minded veterans na eksaktong kailangan ng purple and gold. Sa kaso ni Dunn, elite po ito sa point of attack defense. Kaya niyang i-neutralize ang top guards ng kalaban at bawasan ang pressure kay Luka Doncic. At kahit pa medyo may history ng friendly rivalry sina Luka at Dunn noon, mas nagmumukhang advantage yan ngayon dahil parehong competitive ang dalawa at parehong may defensive grit na wala sa roster ng Lakers ngayon. Kasama rin sa trade si Derrick Jones Jr., isang high-energy wing na kayang magbigay ng athleticism, shooting at defensive presence mula sa bench. Ito ang klase ng role player na kayang baguhin ang laro sa second unit, bagay na matagal nang kulang sa Lakers. Kung tutuusin, malaking upgrade ito para sa LA. Mas malalim ang rotation, mas solid ang depensa, at mas konti ang bigat sa starting lineup. At sa gitna ng kanilang 17-6 na start, ganitong galaw ang pwedeng magpapatibay sa championship run. Lalo at hamak naman na mas maaasahan sa opensa ang makukuha ng Lakers at meron depensa. Kayo mga idol, tingin nyo ba dapat bang ituloy ng Lakers ang ganitong klaseng trade? Sometimes you just let it breathe.